Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Sin is missing the mark. Mayroong dapat tayo maabot, pero naliligtaan natin o sinasadya natin hindi abutin yung marka na nais ng Diyos. At para malaman natin kung ano yung mark na yan, kung ano yung marka na dapat ay ating maabot, dapat tayong bumalik kung papaano ang Diyos ay nilikha ang tao. Bakit po ba nilikha ng Diyos yung tao? We as His children might love and honor Him and enjoy His love forever. Ito ang layunin ng Diyos. Bakit niya nilikha ang tao? Dahil nga alam natin na ang Diyos ay pag-ibig, gusto niya maibahagi ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga nilalang. Mula sa aklat ng Mateo, ng Gospel, ay niliwanag doon ang dalawang napakahalagang kautusan. Ang sabi ng una, ang pinakamalaga sa lahat ay love the Lord thy God with all of your hearts, with all of your soul, with all of your strength. And the second commandment, love others as you love yourself. So ang pagiging makadiyos ay umiikot sa pag-ibig. Nga ang sabi ng isang scholar ng Winchester Catechism, man's chief end, yung pinaka-ultimate goal, yung kaduluhan, yung dapat abutin ng tao ay maluwalhati ang Diyos at siya ay mag-enjoy sa Diyos magpakailanman. Nararanasan po ba natin na tayo ay naluluwalhati natin ang Diyos at nag-i-enjoy po ba tayo sa kanyang pag-ibig? Ang kasalanan, ang missing the mark is turning away from God, paglayo, kusang paglayo sa Diyos at sa kanyang layunin kung bakit niya nilikha ang tao. Kaya nga, kusang loob, nagkaroon ng self-separation ang tao. Ang ibig sabihin ng self-separation ay to err, magkamali, at ikalawa ay ma-miss natin yung mark na yan. Yung mark na ito ay pwede nating i-illustrate dartboard. Nakikita naman natin yung mark, yung pinakagitna na yon, iyon yung mark. At nakita natin yung mga arrows, hindi nila na bullseye. Yan ang isang tao na naglalakbay, yung hindi niya malaman yung daan patungo sa kanyang pupuntahan. O di ba marami mga taong ganyan, mga taong naliligaw, mga taong miserable, hindi malaman kung anong buhay ang kanilang pupuntahan, mga tao na hindi alam ang gagawin, yung mga tao na imbes na pumunta sa daang matuwid, pupunta sila sa mga bisyo, sa mga liku-likong gawain. Isang produkto na rejected. Ibig sabihin, walang dekalidad ang produkto. Kumbaga, kung ang produkto ay ginawa para makapatay sa COVID-19, pero pag ginamit mo, hindi naman nakakapatay, rejected. Under quality yung product na yan. Ang pagkakaroon ng isang produkto na under quality ay isa ding ilustrasyon ng kasalanan ng ibig sabihin ay missing the mark. They miss the quality of life. They miss their destination. They miss the bullseye, which is the main purpose of God, why God created man. So ito ang summary ng missing the mark. What is the meaning of missing the mark? Sin is missing the mark. Yung tao pupunta sa maling landas. Ang tao, iba ang tinatarget sa buhay. Ang tao namumuhay ng walang kalidad. Yan ang ibig sabihin ng missing the mark. Yung mga bagay na bakit ang tao namimiss niyang mamuhay sa marka na dapat niyang isabuhay. Akala natin iyon ang tama, akala natin iyon ang dapat. Ano yung una? Ang una po dyan ay ang pleasure. Mas gusto ng tao na siya ay mag-enjoy sa buhay. Akala niya, ang layunin ng Diyos, bakit siya nilikha, ay mag-enjoy lang siya sa buhay. Ikalawa,
Yung akala ng tao kapag siya ay makapangyarihan, okay na yon. Na siya ay naging politiko, na siya ay manager ng isang agency, o mayroon siyang negosyo, makapangyarihan siya, may mga tauhan siya, akala niya iyon yung layunin ng kanyang buhay. Ano pa? Yung seguridad. Ang tao naghahanap ng seguridad. Dapat ay mayroong buwan-buwan na pumapasok ng pera. Kaya nga marami ang nahuhumaling sa mga insurance companies. Maging ito man ay government insurance or private insurances. Gusto nila na maging sigurado ang kanilang buhay. Hindi nila alam na yung sinisigurado lang nila ay yung buhay nila dito sa lupa. Ang iba naman ay tunay na gusto nilang sumikat, maging popular. Ang apat na ito, ang akala ng tao ay ang dapat nilang abutin. Akala ng tao nilikha sila para sa bagay na ito. Pero alam naman natin na hindi ito yung layunin ng Diyos. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Meron din naman iba mga tao na tila magaganda ang layunin. Ibang tao mayroong magagandang adhikain sa buhay. No, yung iba mga tao mayroon din naman magagandang pangarap. Tila hindi naman masama na may maganda kang pangarap. Hindi naman masama na meron kang magandang layunin sa buhay. Tila na okay naman yon, di ba? Kaya nga mayroong mga tao na gusto nila makatulong na mabawasan yung sufferings, hindi lang ng sarili, kundi pati yung iba mga tao nagpapadala pa ng kung paano ang iba ay ma-enjoy sa kanilang mga buhay. Yung iba naman nagpapakadalubhasa sa pagbibigay ng katarungan sa mga naaapi. No, hindi naman masama, di ba? Na ikaw ay tumulong sa mga naaapi, gusto mo mabigyan ng katarungan. Yung mga tao na hindi makamit ang hustisya, lalo na yung walang kakayanan na magbayad sa mga abogado. No. Tila sa mata ng tao at sa mata ng marami, maganda naman ang mga targets na ito. Ang tanong, ito ba ang layunin ng Diyos? Bakit nilikha niya ang tao? Kung ito po ang layunin, ang sabi ng banal na kasulatan, we miss the mark. Tayo po ay nagkakasala. Dahil hindi po yan ang layunin ng Diyos, bakit tayo ay kanyang nilikha? Ano po ang layunin? Para mahalin natin ang Diyos at mag-enjoy tayo sa fellowship ng Diyos. Yun po yung tama. Sa aklat ng Daniel, mayroon ditong isang sikat na hari. Ang pangalan niya ay si Belshazzar. No, yung haring ito, ang akala ng haring ito ay tunay na siya ay marami nang nagawa. Marami na siyang natulungan ng mga Israelita. Marami na siyang natulungan mga hintil. Marami siyang napagawang mga buildings, marami siyang mga bridges na napatayo. Nakatulong siya ng marami pangangailangan ng kanyang mga sinasakupan. Pero no isang araw habang sila ay nagkakasaya, habang sila ay nagiinuman, bigla sa himala ng Diyos mayroong lumabas na kamay at nagsulat doon sa dingding. Matatagpuan natin ito sa aklat ng Daniel chapter 5 at ito po biglang nahintakutan ang mga tao na nakakita pati na yung hari. Dahil ang sabi ng Daniel 5:24, then the fingers of the hand were sent from him, and this writing was written, and this is the inscription that was written. Mene, mene, tekel, upharsin. Mene, mene, tekel, upharsin. At dumating nga po si Daniel, si Propeta Daniel, at sinabi po niya, sinukat ka, ngunit ikaw ay kulang. No, in short, ang kahulugan na mene, mene, tekel, upharsin ay sinukat ka, ngunit ikaw ay kulang. Darating po ang panahon sa buhay ng tao, hindi lang sa daigdig, kundi maging doon sa buhay sa kabila, susukatin po tayo ng Diyos. At katulad ni Haring Belshazzar, sinukat siya ng Diyos, ngunit siya ay kulang. Ipanalangin natin na tayo na nagsasabi na nananampalataya sa Diyos, sukat na sukat tayo. Amen? Walang labis, walang kulang. No? At lalo tigit yung mga kaluluwa na dapat nating maabot, tiyak mga kulang yon, tulungan natin sila na pag sila ay sinukatan ng Panginoon, masabi ng Diyos,
ikaw ay sinukat at ikaw ay walang kulang. Amen? Mangyayari lamang yan kung tayo po na mga soul winner ay tunay na magbabahagi ng salita ng Diyos. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.